Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asrul salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa pagkainis. Opo mga kapatid, ang pagkainis ito ay masamang emosyon kung saan pakiramdam ng pagkabagabag, pagkabigo, pagkabalisa na mula sa isang pakiramdam na humahadlang para makamit ang iyong layunin o kaya gawa. Kaya po, ito po ay masalimuot na emosyon na maaring magpakita sa iba't ibang paraan tulad ng pagkairita, pagkabalisa, pagkayamot, o kaya pagkainis, pagkainip, o ano-ano pang mga emosyon. Nairita ka sa isang tao, isang bagay, o kaya mga pangyayari. Kaya ang pinakamagandang dito mga kapatid, kailangan pigilan talaga ito. Kung kapat pigilan ito. Kasi nga umahantong ito minsan sa galit, puot, o ano pa dyan mga masamang mga gawain. At pinagbabawal ang mga ganitong mga puot o inis. Kaya alam nyo, mayroong sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya sa Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, alladhina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sinabi ng Allah, yaong mga gumugugol sa panahon ng kasaganahan at kagipitan at mapagtimpi sa pagkapuot at mapagpaumanhin hinggil sa mga tao at minamahal ni Allah ang mga nagpapakabuti. Kaya dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, utos talaga at pinupuri talaga ang mga matakutin. At isa sa mga ugali nila mga kapatid, ang mapagtimpi sa oras ng kanilang galit. Kaya kasi nga, ang inis, ito po ay bungad ng galit. Naiinis ka, sa sunod galit na yan, naging puot na yan. Kaya, ibig sabihin, balanse lang at mapagpaumanhin hinggil sa mga tao. Kaya kung naiinis ka, kung kaya naman bigyan ng lunas, ay kailangan unahin mo pa rin ang pagpapaumanhin. Para hindi dudulot ng masamang epekto ang iyong inis. Kasi nga, ang mga pinagmulan ng pagkainis ay mga masasama rin, katulad ng paninirang puri. Kapag nakarinig ka ng panining puri sa'yo, ay may inis ka sa tao na yun. Lalo na mahilig sa pakikipagtalo. Kapag makikita mo siya sa daan o matagpuan mo siya, maiinis ka talaga sa kanya. Kaya, yun, mga dahilan yan, mga pinagmulan yan ng inis, mga kapatid. O kaya, mga masasamang loob din na pilit mong tinatago mo ng matagal na. Ayaw mong ipalabas kapag makikita mong tao na yun, maiinis ka. O kaya, minsan, umaabot sa kinasusuklaman. O kaya, sa pagpapakalat ng mga maling mga impormasyon o mga malisyosong chismis o inggit, kapag umabot sa iyo yan, mainis ka. Kaya tingin mo sa sarili mo o kaya hinamak mo sarili mo. Inis na inis ka, minsan hindi mo maggawa-gawa ang iyong gustong abutin. Kaya yun mga kapatid,
ang mga ganitong mga bagay na ito, sa Islam, ang pagkainis ay normal na damdamin po yan mga kapatid. Ngunit kailangan mo lang kontrolin para hindi humantong sa galit o kaya masasamang salita o hindi makatarungang gawa. Yun pala ang kanyang hangganan, ang pagkainis. Na huwag na humantong sa paglabas sa dila ng mga masasakit na mga pananalita o kaya mga masasamang salita. Katulad na lang ng sinusumpa mong tao o kaya minumura mo o ano pa dyan mga lumalabas sa dila mo. Kasi ang inis mo sumubra na sagad ng iyong pagkainis. Kaya ingat kayo mga kapatid. Normal yan na damdamin pero dapat marunong ka talagang kumontrol. Kasi nga minsan sa sobrang inis mo makakapatay ka pa ng tao. Yun ang mga bawal sa Islam. Kasi yun ang kanyang hangganan, yun ang limitasyon niya. Hindi ka pwede gumawa ng mga ganitong mga karumal-dumal na mga gawain. Kaya tingnan niyo sa hadith, sabi dito an Abdullah qala Rasulullah SAW, laysal mu'minu bit ta'an walal la'an walal fahish walal badi'. Sinabi na inulat ni Abdullah bin Omar radiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah SAW, ang mananampalataya ay hindi mapangirang puri at hindi palamura at hindi malaswa at hindi bastos, isinalaysay ni Tirmidhi at itinama ni Albani. Kaya itong mga mga kapatid, ito ang isa sa mga pinakapundasyon ng ating pananampalataya na dapat makontrol mo talagang iyong inis. Hindi dapat lalabas yan bilang paninirang puri. Ang iba kasi kunting inis lang, kagad, magmura kagad. Audubillah. Kunting lang, maninira kagad ng puri. Alam niyo man ang paninirang puri na yan, nakakatakot kasi sinabay yan sa mura sa mga Tagalog. Ang tinatawag nilang PI. Kaya mag-ingat kayo kasi alam naman natin kapag minura mo ang magulang ng iba, parang minura mo na rin ang magulang mo. Kaya sa mga nasanayan nila to, palitan nyo na yan ng mga ibang salita. Dapat kapag mayroong nakagawa sa iyo ng masama, magsabi ka na lang ng dhikr. Magsabi ka astagfirullah, subhanallah, mainam pa at kalugod-lugod pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. At makontrol mo pa ang iyong inis. Kasi nga, na-divert ang iyong galit o ang iyong inis sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napunta doon, naisip mo ang Allah. Yun ang kagandahan. Kasi makukontrol mo talaga ang iyong galit. Kaya, pagkaroon ng paghangganan ang pagkainis mga kapatid, nagkakaisip tayo. At ang kagandahan sa Islam, meron siyang mga sinasabi, lalo na sa Quran, na ang kalagayan na ito ay kalat sa lipunan natin at tinatawag nating hiwalayan. Tingnan niyo sa hiwalayan na yan. Na merong nabanggit ang Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Kasi kailangan meron talagang hangganan ang ating pagkainis na yan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang hiwalayan ay 2 beses. At pala kumaratan, sabi dito. Kaya't panatilihin ng mabuti o pakawalan ng maayos. At hindi pinapahintulutan para sa inyo na kukunin ang anumang inyong naibigay sa kanila. Maliban kung pareho silang dalawa na natatakot na baka hindi nila maitayo ang mga hangganan ng Allah. Tignan nyo mga kapatid. Ganun na ganun. Ang hiwalayan sa Islam, dalawa lang yan. Kasi ang pangatlo, wala na yang balikan. Tandaan nyo yan mga kapatid. Kaya sa Islam, 2 lang ang pwede balikan. Ang pangatlo, wala na po. Hanggang makapag-asawa siya ng iba. Kaya sa mga kalalakihan dyan, na sobrang inis niya, tapos makapagsalita ng mga hiwalayan na ito.
mag-ingat talaga. Kasi nga, dapat 2 bisis lang yan ang pwede mo ibalik ang iyong asawa. Kaya, kasi nga, tingnan nyo sa mga balita, lagi araw-araw sila nagbabanggit ng hiwalayan hanggang mapatay niyang babae, hanggang masaktan niyang babae, hanggang makagawa siya ng pang-aapi sa babae, masampal niya o ano pa dyan. Kaya sa Islam, napakaganda kasi mayroong hangganan. Kailangan, kung hindi na maitayo ang hangganan ng Allah, mas mainam. Hiwalayan. Yan ang kagandahan ng turo ng Islam at kakatugtong dito sa sinabi ng Allah. Sabi niya, kaya kung natakot kayo na hindi nila maitayo ang hangganan ni Allah, kung gayon ay walang pagkakasala sa kanilang dalawa na tubusin ng babae ang kanyang sarili. At tingnan nyo, tubusin. Ibig sabihin, meron ding divorce ang babae. Tinatawag nating khulwa. Magbigay siya ng, kailangan tubusin niya, magbigay siya ng, tinatawag pa lang na khulu sa Arabic. Ibig sabihin, bayaran, ibalik niya ang duri, ang mahar. Yun ang pantubos niya kasi kailangan, yun ang divorce ng babae, ibalik niyang duri. Yun ang, tapos iyon ang mga hangganan ng Allah. Kaya tuwag ninyong lalabagin. At ang sino mang lumalabag sa hangganan ni Allah, magkagayon ang mga iyon ay silang mga mapang-api. Allahu Akbar. Kaya, ganun na ganun mga kapatid. May mga bagay talaga na kailangan isipin natin na mayroong hangganan. May mga bagay, minsan may mga bagay na talaga na iniinisan ng sarili natin. Meron. Kaya kahit sa nabanggit ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, gaya sa pagpapalabas sa inyo ng inyong Panginoon mula sa inyong tirahan. Ibig sabihin sa Badar, nang may katotohanan at sa katunayan mayroong pangkat mula sa mga manampalataya ay talagang nasusuklam. Tingnan nyo na nasusuklam sila. Ayaw nila. Naiinis sila. Ayaw nilang lumabas kasi sobrang init. Nakipagtalo sila sa iyo hinggil sa katotohanan matapos nang lumitaw ito na para bang inaakay sila patungo sa kamatayan habang sila ay tumitingin. Kaya minsan may mga bagay talaga na meron tayong iniinisan mga kapatid. Kaya sa Islam normal lang 'yun, pero sana 'wag nahantong sa mas masama. O kaya makapagsalita ka ng masama o makagawa ka ng kasalanan. Kaya alam na alam kasi yan ng Allah subhanahu wa ta'ala na meron talaga tayong iniinisan. Kaya sa pagkainis mga kapatid, dapat ang yung pagkainis dapat mapunta doon sa mga kasalanan. Doon ka dapat mainis sa kasalanan. Kasi nga, nagiging lehitimong gawain po ito na pagsamba. Kasi nga, nainis ka sa kasalanan. Kasi na nagpapakita na meron kang malakas na pananampalataya at nangagalit ka sa mga kaaway ng Diyos. Ito ay nagpapakita ng lakas at katatagan sa katotohanan at pagsasagawa ng mga pagsunod na kinakagalit ng mga mapagtakwil at mga mapagkunwari at mga demonyo kung saan ang Muslim ay ginagantimpalaan at binibigyan ng Allah ng kredito bilang mabubuting gawa. Kaya yun ang i-divert natin doon mga kapatid. Kasi kung mainis ka lang sa mga walang saysay, wala kang gantimpala mula kay Allah. At alam naman natin mayroong nabanggit sa hadith na napakaganda talaga ang hadith na yung sinabi dito. An Anasin radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallam, "Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. An yakuna Allah wa rasula ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an yauda fil kufur.
kama yakrahu ay yuqdafa finnar. Sinabi na inulat ni Anas radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, tatlo ang makakahanap ng tamis ng pananampalataya. Kung higit niyang minamahal si Allah at kanyang mensahero kaysa kaninuman, at pagmamahal niya sa isang tao na hindi niya ito minamahal maliban para kay Allah, at nasusuklam siya na manunumbalik sa pagtatakwil, kagaya sa pagkasuklam niya maitapon siya sa impyerno. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Kaya sa hadith na ito mga kapatid, malaking patunay po ito na kailangan po tayong mainis sa mga masasama, lalo na mapapahamak tayo. Kapag makakita ka ng mga kasalanan, isipin mo kaagad na kailangan mainis ka, na baka ito pa ang dahilan kung bakit maitapon ka sa impyernong apoy. Makakita ka ng mga pagkain ng mga bawal at tulad ng mga baboy, dapat mainis ka. Kasi nga, papakainin ka ng ikakagalit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, wag ganun ang pag-iisip mo. Makakatikim ka talaga ng halawatul iman, tamis ng pananampalataya, kapatid. Kasi nga, ganun ang ginawa mo eh. Sinunod mo ang propeta Muhammad SAW. Sinunod mo, alam naman natin pagsunod sa propeta, parang sumunod ka na rin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, alam nyo, sa mga pagkainis na ito mga kapatid, alhamdulillah si Islam, tinuro sa atin ng kabuuan. Hindi lang tayo kukuha ng isang dalil, tapos yun ang gagawin natin. Hindi. Ang Islam, nagbigay ng mga paliwanag. At ang mga ulama natin, sila po ang nagbigay ng detalyadong paghahatol sa pagkainis na ito. Lalo na sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Una, ang pagkainis, ang hatol niya o kaya umayaw ka sa pagsamba, ay nakadepende sa uri ng pagkainis at sanhi nito. Ang sinumang nainis sa pagsamba dahil ito ay bahagi ng batas ng Allah, ay nakagawa talaga ng isang pagtatakwil sa paniniwala na kaya siyang palabasin sa Islam. Gayunpaman, kung hindi niya ito gusto dahil sa hirap at pagod, hindi ito nagpapawalang bisa sa kanyang pananampalataya. Kaya, yun ang isa sa mga mga kapatid. Dapat unawain mo kapag ikaw ay nainis sa relihiyon mo, nainis ka sa mga sala, nainis ka sa mga sa lahat ng mga uri ng paniniwala, kung ito ay kung ito iniisip mo na ito pinag-iinisan mo ang mismong batas ng Allah, ay palabasin ka talaga sa Islam mga kapatid. Kung hindi mo gusto ang batas ng Diyos, o kaya bahagi ng batas ng Diyos, kupor talaga, mapapalabas ka sa Islam. Kasi nga, utos yan ng Allah, tapos ikaw, nainis ka. Tapos naniniwala ang reliyon, hindi nagdudulot ng kaligayahan, puro pasakit, subhanallah. Tingnan nyo, meron sinabi si Allah dito, sabi niya, "Dhalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Sa kadahilanan ay talagang kinamuyan nila ang anumang ibinaba ng Allah, kaya't binura ang kanilang mga gawa. Kaya kinamuyan mo ang ibinaba ng Allah, buburahin kaagad ng Allah yung mga gawa. Kaya bawal na bawal sa Islam yan. Kinamumuhian mo ang mga batas ng Islam. Pero meron ding isang uri dito ng pagkainis mga kapatid. Sa pangalawa naman yung pinaliwanag ng mga ulama, sabi dito, ang pagkainis dahil sa kalikasan na pagiging tao, ay hinggil sa pagtingin sa hirap bilang mabigat. Ang hatol nito ay hindi kupur. Allahu Akbar. Hindi kupur. Kung example, nabibigatan ka, hirap na hirap ka. Kaya napapatawa talaga ako minsan sa ibang mga tao, talaga sabi nila,
Hirap naman ng Islam. Ha? Hirap naman magsala. Ha? Sa mga ganitong mga usapin, mga kapatid, sa mga hirap, mabigatan ka o ano pa dyan, likas yan sa pagiging tao mo yan. Kaya ang hatol, hindi kupor. Ngunit, konti lang ang reward na makukuha mo sa iyong mga pagsamba. Kasi nga, dapat sa pananampalataya, meron ka talagang pagmamahal sa iyong reliyon. Ngunit, nasusumpungan ka lang ng pagkabigat o kaya pagkatamad mo na yan. Sabihin mo, nahihirapan kasi ako sa pagsamba. Kaya naiinis siya lalo na paggising sa madaling araw, sa oras na sa matinding lamig. Subhanallah, naiinis siya. Kunti lang ang reward mo kuha mo. Pero hindi dapat, huwag kang mainis doon sa sala o kaya sa paggising mo. Pwede ka mainis doon sa nahihirapan ka. Wala problema yun. Kaya normal yun. Tao tayo Meron nga sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, kutiba alaykumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, itinakda sa inyo ang pakikipagdigma kahit na ito ay kasuklam-suklam para sa inyo. Tignan niyo, kasuklam-suklam ang digmaan. Ang alam mismo ang nakakaalam to. Siya mismo alam na alam niya sa atin. Pero walang magawa ang mga tao. Minsan, may mga kaaway, nandoon, siyempre, walang gagawin mo. Kaya, buti na sinabi ng baka ang inyong kinasusuklamang bagay ay mas makakabuti pa para sa inyo. At marahil ang inyong iniibig na bagay ay mas makakasama pa para sa inyo. Ang alang nakakaalam habang kayo ay walang nalalaman. Kaya, Allahu Akbar, yun ang itong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit kasuklam-suklam pa yan. Pero minsan, makakakadulot din ng maganda. Kaya, sa mga ganitong usapin, mga kapatid, kailangan, dahil sa iyong katamaran, ay ito po ay lalo na sa pagsamba, ay kasuklam-suklam na katangian po yan. Kakulangan ng pananampalataya at spiritual sa pagiging perpekto. Pagsasagawa ng mga pagsamba, habang nakakaramdam ka ng kawalan ng kasiyahan, pagkainis, pasanin, at hindi mapakali, ay dahil yan sa mahina mong pananampalataya. Kaya ang pakiramdam na ito, mga kapatid, ay nagpapakababa ng gantimpala sa pagsamba. Dahil ang nagiging perpekto sa pagsasagawa ng mga gawa ng pagsunod ay nakasalalay sa isang masaya at kontentong puso. Allahu Akbar. Ito dapat mga tandaan nyo. Tandaan natin sa lahat sa pagsamba, nakasalalay yan sa pagiging masaya mo at sa kontentong puso. Kaya ang reward sa paggawa ng kabutihan halos umaabot sa 700. Tingnan nyo, 700 ang reward sa isang gawain lang yan. Kasi nga nakasalalay nga yan sa masaya mong puso at kontentong mong puso. Hindi, nagsasala ka tapos nakisimangot ka. Naiinis ka. Subhanallah. Lagi ka lang sasala, naiinis ka na. Hindi ganun, mga kapatid. Kasi minsan, pupunta yan sa kupor pa. Dapat ano mo talaga yan. Pwede ka mainis pero sa katamaran mo. Pero sa salamis mo. Sa mga batas ng Islamismo. Subhanallah. Kaya mag-ingat talaga ang mga mananampalataya sa oras sila'y naiinis. Naiinis ka lang sa pagiging tamad mo, okay lang yun. Pero huwag kang mag-isip na kompleto ang iyong makukuhang gantimpala sa iyong pagsamba. Tapos, meron ding sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala dito, mga kapatid. Sabi niya, kung gayon ay baka ang inyong kinamumi ang bagay ay gagawin naman ito ng Allah ng napakaraming kabutihan. Tingnan nyo. Kahit sa mga
sa mag-asawa. Mag-asawa, syempre, minsan naiinis siya sa kanyang asawa. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, baka yung kinamuyang bagay ay gagawin naman dito ng Allah napakaraming kabutihan. Allahu Akbar. Kaya mag-isip-isip tayo mga kapatid. Huwag idaan sa mainit na ulo. Kung mainis ka, huwag mong idaan sa mainit na ulo. Isipin mo, baka maraming reward na ibibigay pa si Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo dyan. Kaya pagiging mainis ka mga kapatid, dapat balansi talaga yan. Hindi pwede sumubra. Hindi rin pwede susobrang baba. Dapat balansi talaga para ma-maintain mo ang iyong tamang katinuan. Merong hadith nga dito, sabi dito, hadith na ito, ayon kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na itinasta ito ang salaysay sa Propeta sallam na sinabi niya, mahalin mo ang iyong kaibigan ng katamtaman dahil maari siya maging kaaway mo balang araw, at kamuhian mo ang iyong kaaway ng katamtaman dahil maari siyang maging kaibigan mo balang araw. Isinalaysay ni Tirmidhi at itinama ni Albani. Kaya tingnan nyo, katamtaman. Baka ang kaaway mo maging kaibigan balang araw, o kaya ang kaibigan baka balang araw maging kaaway, katamtaman lang. Para hindi ka pupunta sa sobra-sobra. Kaya ito isa sa mga natin mga kapatid. Tapos mayroon ding pagkainis mga kapatid. Mga galing lang sa bulong, o kaya mga panandaliang kaisipan. Alam yung hatol nito, ay pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang mga Muslim, hindi nila to control. Mga bulong na yan, dumarating lang yan minsan. Mga masasamang kaisipan na ito. Naiinis ka, o kaya sumasalakay ito sa mga puso natin na meron tayong kinamumuhian. Yun, mga bulong yan ng mga Satanas. Dapat panggihan mo yan. At huwag kang sumuko, mga kapatid, kay Satanas, para wala kang kasalanan at pananagutan. May hadith nga dito an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuhum ma lam ta'mal aw tatakallam. Sinabi dito na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta sallam, katotohanan pinapalampas ng Allah hinggil sa aking pamayanan ang anumang binubulong-bulungan ng mga sarili nito na hindi naman ginawa o sinalita. Kaya, insyaallah, ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinapatawad tayo dyan kapag dumaan lang sa ating kaisipan at kinukontra mo. Kasi nga, alam yan ng Allah. At minsan, may mga pangyayari kung saan naiinis rin tayo, lalo na makarinig tayo ng kamatayan. Kapag nakarinig tayo ng mga kamatayan, mga kapatid, naiinis ka. Kaya, alam nyo, ang Allah subhanahu wa ta'ala, meron nga siya sinabi sa hadith. Sinabi dito, at hindi ako nag-aatubili hinggil sa isang bagay na gagawin ko sa kanya gaya ng pag-aatubili ko sa kaluluwa ng pananampalataya, dahil kinamumuhian niya ang kamatayan at kinamumuhian ko rin nasaktan siya. Tingnan nyo, yun ang ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sa binabanggit sa Sahih Bukhari. Na hindi sana kukunin ng Allah subhanahu wa ta'ala, nag-aatubili ang Allah subhanahu wa ta'ala kunin ang kaluluwa ng manampalataya. Kasi alam ng Allah na kinamumuhian ng mga Muslim, kahit tayo yan, ang kamatayan, pero kailangan kunin pa rin ng Allah kahit masaktan ka. Kasi nga gusto ng Allah, pabalikin kanya sa kanya. Allahu Akbar. Kaya yun ang mga nababanggit. Kaya kung mainis ka sa kamatayan, isipin mo na lang na pabalik tayo lahat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Para maging magaan yan sa iyong kalooban. Na darating ang oras, kailangan kukunin ka. Merong isang kalipa. Sa isang kalipa na tinatawag nating Umawi. Si Sulaiman ibn Abdul Malik. Ikapito siyang kalipa doon sa mga Umawi.
Ha? Nang nagtanong siya patungkol sa kadahilanan ng kanilang pagkainis sa kamatayan. Kaya sinagot siya ni Abu Hazm. Sabi niya, dahil itinayo na talaga ninyo ang mundo at winasak pa ninyo ang kabilang buhay. Kaya't naiinis na kayong lumabas sa ipinatayo patungo sa winasak. Subhanallah. Tingnan nyo, napakaganda ng pagkasabi dito ni Abu Hazim. Ha? Kasi nga, kayo, kahit khalifa pa yun, sinabihan, leader pa yun, sinabihan niya ganun. Kasi nga, pinatayo nyo talaga ang mundo. Sample lang, bumili ka ng bahay. Nagpapatayo ka, pinaganda mong bahay mo. Ang inisip mo sa pagpapatayo ng bahay para may matuluyan kayo, para magsaya ang pamilya nyo, para magkaroon ka ng anak, okay lang. Ganun lang pag-iisip mo. Ibig sabihin, ipinatayo mo ang mundo lang. At wala na kay Allah. Winasak pa ang kabilang buhay kasi wala na para kay Allah. Dapat, kung bumili ka ng bahay, bumili ka ng sasakyan, dapat isipin mo para malugod si Allah, para mayroon kang gantimpala, magamit mo sa da'wa, maturuan ng Islam mga anak mo. Yun dapat ang pag-iisip mo. Yun ang pagpapatayo sa kabilang buhay. Hindi wawasakin mo. Kaya nainis na sila kasi nga ayaw na nila lumabas sa mundo. Kasi ito nang ipinatayo nila eh. Ayaw na nila papunta sa winasak. Subhanallah. Kaya sana mga kapatid, sana meron kayong napulot ang aral. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.